ng Diyos, pero sinasabi natin na yung salita ng Diyos, kinakailangan ay nasasalamin sa buhay. At magsisimulang masalamin sa buhay natin ang salita ng Diyos kapag nagbubukas tayo. May sharing tayo, di ba? O sa ating sharing, umpisa mababaw, pero habang tumatagal yan, palalim ng palalim. May mga pagkakataon sa umpisa, nahihiya kang mag-share, pero bandang huli, kahit yung mga nakakahiya, na-share mo na. So, ibig sabihin, nagiging bukas ka. Tapos, bukas ang lahat. Bukas ang lahat. At ang pinakamaganda at malusog na relasyon sa sarili ay ang pagiging bukas. Amen? Magiging malusog ka kapag ikaw ay bukas. Kapag ikaw ay tatanggap, ano ang posisyon ng iyong kamay? Palad. Dapat ay nakabukas. At pag ikaw ay magbibigay, ano ang posisyon ng iyong palad? Dapat ay nakabukas. Kaya, kapag ikaw ay tumatanggap at ikaw ay nagbibigay, ikaw ay nagiging malusog. So, ganun din sa ating buhay pananampalataya. Kapag yung kalooban mo ay iyong naipapahayag, lalo-lalo na yung mga bagay na parang ikinahihiya mo at yung mga bagay na pangit sa iyong sarili. Pero, hindi ka magiging healthy kapag yung pangit, yung mga masasakit, yung mga sugat, ay kikimkimin mo dyan. Hindi ka magiging malusog. Anong epekto niyan? Malungkot ka. Natatakot ka. Diba? Wala kang kapayapaan. So, magnanakaw na nasa loob mo yung bagay na itinatago mo na hindi naman dapat. Hindi mo kailangan yan. Kaya nung sabi ni Lord, ibukas mo yan. Ibigay mo yan sa akin. Paano mo ibibigay sa Kanya? Sa Kanyang bayan. Christ, sabi natin, the Holy Spirit is with us. And everyone is a temple of the Holy Spirit. So, ang bawat isa nandiyan si Lord. Yan. Kaya, open. Number 2, letter C, hindi mo kayang maging open kung alam mo na hindi safe itong mga tao na ito. Kaya ang number 2 ay confidentiality. Confidentiality. Halimbawa, si sister, anong pangalan ni sister? Perlin. Si Perlin. Meron siyang isang bagay na itinatago niya, ayaw niyang sabihin sa iba kasi hindi siya confident na etong mga tao na ito ay trustworthy or hindi confidente, di ba? So, kunyari lang ito, wala naman Sister Perlin na ganito ikaw, di ba? Kunyari, kinahihiyan niya na meron siyang anak na addict. Kasi, nahihiya siya na, ano lang sabihin ng mga tao, baka sabihin, pinabayaan ko yung anak ko, kaya naging addict. So, hindi niya sinishare. Pero, dahil alam ng bawat miyembro na merong letter C, confidentiality. What you hear, what you see, when you go, leave it here. Naisishare niya at pagkatapos niyang ma-share, bakit ba ang sarap-sarap ng pakiramdam? Kasi you accept yourself. Tapos naramdaman mo yung ibang tao, in-accept ka rin. Kahit na gano'n, niyakap ka pa rin, Sister Perlin. Naku, ganyan talaga, hayaan mo. Naiintindihan ka namin. Walang pagbabago sa aming pagmamahal sa iyo at ipagdadasal ka pa namin. Amen. Ayan, ganda. Merong confidentiality. Lumalalim ang sharing. At yung pangatlo ay letter F. Ang letter F, ang ibig sabihin ay faithfulness. Ang faithfulness ay pwedeng sabihin natin na faithful mo sa pag-attend. Kung anong schedule ng bukluran, anong araw, nandoon ka sa araw na yon at nandoon ka sa oras na magsisimula. So, faithful ka. Yan. Pagkatapos, yung faithfulness natin ay pagiging faithful din sa kung ano yung mga rules and regulation pagdating sa bukluran. Kailangan maging faithful ka na sumusunod ka doon. Di ba? Pag lahat kayo ay faithful, ang saya-saya, di ba? Halimbawa, next, sa piyesta natin, tayong lahat ay puro ng mga naka-barong Tagalog at saka mga tayo, Pilipiniana.
Eh, alam mong faithful ang karamihan. Lahat kayo dumating, mga naka-Pilipiniana, di ba? Lahat kayo, mga naka-barong. Di ba ang saya? Eh, kung matigas ang ulo ng isa, Pilipiniana pa, barong-barong pa. Puro kaartihan lang yan. Kahit ano pwede dyan. Di ba? Parang ano siya, parang, bakit pwede, mas magandang sumunod kaysa sa sumuway? Bakit mas pinipili mo yung sumuway? So, maging faithful tayo. So, maging faithful, kung gusto mo ng kapayapaan, maging faithful ka sa maraming bagay. Di ba? Ikaw, pagka kumuha ka ng sukli sa iyo na alam mong sobra na hindi mo binalik, di ka rin naman halos makatulong na mahinding eh. Sabi mo, alam ko yun, sobra yung sukli. Bakit hindi ko sinuli? Di ba? Pero kung faithful ka, binalik mo, pati thank you ka pa. Thank you sister, thank you brother. Di ba saya? Ikaw masaya sa sarili mo. Yan, okay. Yung pang-apat ay another letter C. Ang letter C ay cooperation. Amen. Nagambagan po ba kayo? Nagambagan kayo? Sabi ng leader, mag-ambagan tayo para masarap ang ating pagkain. 200 bawat isa. Sabi ng leader, kung magagawa mong 300 or 500, mas maganda. Para mas masarap ang pagkain, mas marami ang pagkain, kahit na late yung speaker, may aabutan pa siya. Di ba? Nakipag-cooperate ang lahat. Kita mo? Hindi ko alam Pero ini-imagine ko, pag may sumobra dyan, sasabihin ng mga caterer, baka po gustong mag-sharon ng iba. Di ba? Dahil nag-cooperate, sumobra at hindi nagkulang. Yan ang early Christian community during those times na ginagaya din natin ngayon. Nagsasama-sama sila bahay-bahay sa pamamagitan ng pananalangin, pagsasalo-salo ng kanilang pagkain, at pagtutulungan sa isa't isa. Araw-araw ay nadadagdagan sila ng bilang. Yan ang isang basic ecclesial community, cooperative. Amen! And number 5 na po tayo. Ano nga yung 1? Openness 2, confidentiality 3, faithfulness 4, cooperation 5. Ano yung 5? Wala pa, di ba yan? Love. Yeah. Lagi tayo ay nagsisimula at natatapos sa love. Ang ganda kasi niyan, no? O ano yung love? Di ba sa ating basic ecclesial community, nararanasan niyo po ba yung pagka merong may sakit, dinadalaw? Pagka halimbawa merong kailangang ipagdasal, ipinagdadasal? Pag sabihin natin namatayan yung isa nating mga members, nakikiramay ba tayo? Diba? Kaya nga, paano mo ginagawa yun? Pagka pumunta ka sa ospital, magagastusan ka. Bibili ka ng saging, bibili ka ng cake, diba? Bibili ka ng prutas or tinapay or mineral water, magagastusan ka. Pag pumunta ka doon sa burol, hindi naman pwedeng hindi ka mag-aabuloy kahit magkano lang. Diba? So, pero bakit ginagawa? Dahil ba may ine-expect ka na kapalit? Na pag ako rin ang may ibinuburol, magbibigay din sila? Diba? Hindi naman. Di ba, huwag na lang kayong magbigay. Diba? Kasi ayokong mamatayan. Di ba, huwag nyo na akong dalawin sa ospital. O hindi ako dumadalaw para gantihan nyo ako na dalawin. Hindi na lang. Diba? Pero bakit mo ginagawa? Unconditional love. So, service to others without expecting anything in return. Anong tawag natin dyan? Love yan. Ganyan si Lord, ganyan si God, na walang kondisyon ang kanyang pagmamahal sa iyo. At dahil tayo ay nagsasabuhay ng Christ teaching and Christ likeness, dahil we were made in the image of God, at sabi ng Diyos, hindi aksidente na tayo kanyang ginawa,
tayo ay ginawa niya ng may pagkagiliw. Yan, yung bang ginawa niya tayong kaibig-ibig dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya nga si Lord, kahit na sa mga makasalanan, sa mga tax collectors, iba yung mga itinuturing na nung panahon na yun, tinatakwil, yung may mga sakit ng ketong, diba? Pero bakit hindi siya mapigilang makisalamuha sa mga makasalanan? Bakit hindi siya mapigilan kapag nais niyang pagalingin ang isang bulag, ang isang may ketong, ang kausapin ng isang babaeng itinatakwil, ang tulungang magbagong buhay ang isang babaeng na nalubog sa pagkakasala? Bakit hindi siya mapigilan? Kasi kahit na makasalanan yung mga tao, nagbago dahil sa Panginoon. Kasi naramdaman itong mga tao.